Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto. Naglihim kasaysayan na ipinadala ni Melia dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Nawala si Kuya Rene noong may operation sila at sinabing nahuli ng mga kalaban nila. Pero umasa ako na sana'y walang masamang nangyari sa kanya. Napakalungkot ko sa pagdaraan ng mga araw. At ang gusto ni inay ay mag-asawa na ako sa isang manliligaw ko na isang guro. Pero di ko siya gusto. At dumating ang araw ng mga puso at nainggit ako sa mga binata at dalaga na masayang magkasama at namamasyal. At naisip ko na naman si Kuya Rene. Masayang-masayang mga binata at dalaga na may kapareha. At sigurado na magdidate sila sa araw na ito ng puso. Pero ako, napakalungkot ko naman. Dahil hindi pa bumabalik si Kuya Rene. Ano nang gagawin ko? Pinipilit na ako ni inay na sagutin si Tony na isa ring guro. Pero hindi ko gustong lalaking yun. Pag pinilit ako ni inay, talagang lalayas ako. Melia! Ha? Melia! May tumatawag sa akin. Sino kaya yun? Pero kaboses ni Kuya Rene. Hindi kaya nananaginip lang ako? Dahil sa labis na pag-iisip ko? Sana, totoo na nandito na si Kuya Rene para maging masaya ako sa araw nito. Ano ba dito? Parang inaantok ako. Iidlip ako sandali. Teka. Totoo ba itong nakikita ko? Si Kuya Rene. May kasamang babae. At yakap-yakap niya. Hindi totoo ito. Hindi! Kuya Rene. Delia! Delia, nagulising ka! Delia! Ha? Katulog ka dito sa sofa. Ano ba nangyari at umiiyak ka? Oh, inay, nandito ba si Kuya Rene? Asan po siya? Wala siya dito. Bakit? Nakita mo ba siya? Kung ganun, panaginip lang ang nakita ko na may kasamang babae si Kuya Rene. Ay naku anak, huwag ka sanang maniwala sa panaginip. Yan ay kabaliktaran, hindi totoo yun. Sana nga po, inay. At makabalik pa siya dito sa atin sa lalong madaling panahon. Dahil nasasabik na akong makita siya. May kumakatok. Hindi pwedeng basta ko na lamang buksan ang pinto. Kailangan kong mag-ingat, baka kalaban yan. Pero, bakit hindi sinita ng mga kasama ko? Buksan ko, pero mag-iingat ako. Sir, good evening. Rene, mabuti naman at buhay ka. Paano ka nakatakas sa mga kalaban? Halika muna. Pumasok ka. Ikwento mo sa akin ang buong pangyayari. Kuwan po, sir. Muntik na kong patayin. Pero may naawa sa akin. At di na niya masikmurang ginagawa ng kasama niya na pagpatay sa mga gaya natin.
Kaya pinatakas niya ako. At may umalalay sa akin dahil hindi ko po kayang maglakad. Salamat sa Diyos at nakaligtas ka. At yan ay kapalit ng ginawa mong kabutihan sa akin sa pagliligtas mo sa buhay ko. Kaya, sige na, magpahinga ka na. At babalik ka sa serbisyo. Muna po, sir. Gusto ko munang magpahinga para lumakas po ako. Pero bago po ako umalis dito, may gusto sana akong hingin na pabor sa inyo. Oh, ano ba yun? Kung pwede, bakit hindi kita pagbigyan? Alam ko na marami ka nang naitulong sa akin, lalong-lalo na sa pamilya ko. Yun po, sir. Ito'y tungkol sa inyong anak. Humihingi po ako ng permiso para ligawan po siya. Pwede ba, sir? Oo naman, Nene. Alam ko naman na mabuti kang tao at hindi mo lulukuhin ang anak ko. Tapat po ang hangarin ko sa inyong anak, sir. Tsaka nire-respeto ko kayo. Kaya huwag po kayo mag-alala. Mamahalin ko si Belia habang buhay. Anak, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon sa paghihintay mo. Dahil wala nang rin na darating. Ibaling mo na lang sa iba yung pagmamahal mo. Hindi po mangyayari ang iniisip ninyo, inay. Sa puso ko, ay nadarama ko na buhay pa si Rene. Kaya hayaan lang ninyo ako sa gusto ko. Sige, ikaw ang bahala. Basta, sinabihan na kita. At sana, hindi ka magsisi sa ginagawa mong yan. Naghihintay ka, pero wala ka namang mapapala. Inay naman, pinanghihina po ninyo ang loob ko. Pero may kutob ako. Nababalik dito si Kuya O Rene. sige, maghintay ka lang kung ganon. Hanggang sa mamuti ang mga mata mo. Pero wala nang darating na rin eh. Inay, nananalangin po ako. At alam ko na walang imposible sa Diyos. Kaya pagbibigyan niya ang hiling ko na bumalik si Rene sa akin para matupad po ang pangarap ko na ang lalaking gusto ko na makapiling habang buhay Ay, sana darating. nga anak, hindi ka mabigo sa anumang gusto mo. Dahil ayokong nakikita kang lumuluha dahil lang sa pag-ibig. Ay, Eliang, my love. Pwedeng ikaw na ang magdala ng gulay at itong kinatay kong manok para sa mag-ina. Para may ulam sila at gulay. Ay, ikaw na lang. Baka pag natagalan ako dahil sa pakikipag-usap ko kay Narda sa ating apo may masabi ka na naman. Ay, hindi na, Eliang. May tiwala naman ako sa iyo Kaya huwag ka nang magtampo. Wala na akong sasabihin na ikakasakit ng loob mo. Totoo ba yung sinasabi mo? Na hindi ka na magsiselos. Pero pagdating ko kung ano-ano na naman ang sinasabi mo, naghihinala ka sa wala. Hindi na ako uulit, Eliang. Pag ako, hindi ko na sasaktan ang damdamin mo. Anong pangako ang sinasabi mo? Pero napapako naman. Ilang araw lang nakakalimutan mo na. Basta sinabi ko, hindi na ako papalpak. Kaya maniwala ka na sa akin mula ngayon. Hindi na kita bibiruin. Talaga ba, Basyong? Kung hindi, nako, lalayasan talaga kita. At hindi na kita babalikan pa kahit kailan. Tandaan mo yan.
Hindi pa ako makakauwi ngayon. Dahil lang wala si Rene para dalawin si Melia na nagugulila sa kanya. At hindi siya nawala ng pag-asa na babalik ng buhay si Rene. At tama siya. Nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Dahil may naawa sa kanya. Kaya pinatakas siya. At nagpalakas ng katawan. Lalo na yung mga sugat niya naghilom na. Kaya alam ko na magiging masaya ang aking anak. Dahil may pagtingin siya kay Rene. Pero hindi bale. Bayad naman siya at responsableng tao. Kaya hindi ko siya tututulan kung siya man ang magiging asawa ng aking anak. Ay, ayun na naman si Belia. Malungkot at nakatanaw sa malayo. Naghihintay sa pagdating ni Rene. Narda! Sana magkatotoo ang kanyang kutob na buhay pa si Rene. Narda! Nay! Nandito ka pala sa sala. Sino ba yung tinatanaw mo dyan? May bisita bang darating? Wala po, inay. Si Belia. Nasa upuan dyan sa harap ng bahay eh. Nay, aba, may dala kayong gulay Naku, tamang-tama. Hindi pa ako nakatikim ng gulay. Wow, may manok pa kayong dala Ay, oo, Narda. Para may mailuto ka na tinula. Para may sabaw kayo ni Belia. Salamat po, inay. Bakit kayo ang nagdala dito? Baka manghinala naman sa inyo ang itay niyan. Ay, hindi na, Narda. Nag-usap na kami ng masinsinan. Pag inulit pa na pagbintangan ako ng kung ano-ano, nako, talagang hindi na ako uwi doon sa bahay. Dito na lamang ako titira sa inyo. Ha? Talaga Tinakot ninyo si Itay. Ano naman ang sagot nila sa sinabi ninyo? Nangako sa akin na hindi na siya maghihinala at titigil na sa pagbibiro niya sa akin ng walang kwenta. Mabuti naman kung ganun, inay. Kung nagkaayos na kayong dalawa, para matahimik naman ang inyong pagsasama ni Itay. Naku, Narda. Kung hindi siya tutupad sa pangako niya, talagang gagawin ko ang sinabi ko sa kanya. Hindi pumapasok sa utak ko ang binabasa ko. Hindi ko tuloy naintindihan kung ano na itong binabasa ko. Naku, nawawalang gana akong magbasa ng mga kwento. May kumakatok? Sino kaya yan? Sigurado, si Tony na naman. Di siya nagsasawa na dumalaw dito sa bahay. Kahit sinabihan ko na wala siyang pag-asa. Sandali lang. Nariyan na. Sino ba ang... Totoo ba ang nakikita ko? Baka panaginip na naman ito. Belia, ako ito si Rene. Buhay ako. At alam ko na naghihintay ka. Kaya lumaban ako para maligtas ang buhay ko. Teka. Haplusin nga kita kung totoo. Kuya Rene, ikaw nga!
Salamat sa Diyos at pinakinggan ang hiling ko. Ano, dito na ba tayo mag-uusap sa may pintuan? Alam mo, masayang-masaya ako na nakita kitang muli. O sige, pumasok ka muna sa loob at doon tayo magkwentuhan sa sopa. Halika, Kuya Rene. Pwede ba, Belia? Alisin mo na ang kuya na tawag mo sa akin. At may gusto akong ipagtapat sa'yo. Total, tapos ka na rin sa iyong pag-aaral. Ha? Anong ibig mong sabihin ko? Rene? Sige, sabihin mo na para malaman ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan na malaman mo. Baka maunahan pa ako ng iba. Matagal ko nang kinikimkim sa dibdib ko to. Pero ngayon, dapat lang na ipagtapat ko sa'yo. Belia, noon pa man ay umiibig na ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Bakit ngayon mo lang sinabi yan, Rene? Ang tagal kong hintay ito. At alam mo rin ba, mahal na mahal din kita eh. Rene. Belia, lubos ng ligaya ko sa buhay dahil hindi ako nabigo. At asahan mo, habang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko. O, Beli, anak, parang may gusto kang sabihin sa akin. Ano ba yun? Ay, inay, sana hindi kayo kontra. Dahil sinagot ko na si Rene. May relasyon na kami at masaya ako, inay. Kung yun ang gusto mo, wala akong magagawa. Kung diyan ka liligaya, susuportahan pa kita. Salamat po, inay. At sana, pumayag din si itay na si Rene ang pinili ko na maging nobyo. Oo naman, anak. Alam mo kung sino ang mamahalin mo. Alam ko na hindi ko kontrang itay mo sa'yo. Sana naman, umuwi na ang itay para malaman ko kung ano ang desisyon nila tungkol sa relasyon namin ni Rene. Sana hindi mo ako ipagpalit sa iba, Belia. Siyempre, palagi ang agot ng ating edad. Hindi ko kaya na mawala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang tagal ko yatang naghintay sa iyo, kaya hindi ko na ibabaling sa iba ang pagmamahal ko. Totoo, Belia. Salamat kung habang buhay ang pagmamahalan natin. At sana buong tiwala mo sa akin. At magkapiling tayong maayos at masaya. Oo, Rene. Yan ang isa kong pangarap, na magkaroon din ng anak na bunga ng ating pagmamahalan para maging matibay ang ating pagsasama. Kung ganun, Belia, payag ka ba na magpakasal tayo sa lalong madaling panahon? Para hindi ka na maago ng iba sa akin. Baka magbago pang isip mo. Oo naman, Rene. Dahil handa na ako para magpakasal sa iyo. Dahil mahal na mahal kita. At ayoko na maagaw ka pa sa akin ng iba. At ayoko na ring mawala ka pa sa akin. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. Lubos ang kaligayahan ko
Nang dumating ang lalaking itinitibok ng puso ko, ipinagtapat niya sa akin ang kanyang pag-ibig at tinanggap ko agad dahil mahal ko siya. At itinakda agad ang aming kasal. At sa ngayon ay nagkaroon na kami ng 2 anak. Maligaya ako sa piling ni Rene na mapagmahal na asawa at ama ng aming mga anak. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Belia. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Belia. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming isa sa dula dito pa rin sa ating dulaang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.